So ngayon mga kaibigan, i-demo natin. Halimbawa yan yung posting gagamitin natin. Isa, dalawa. Tapos ito yung pangatlo. So meron tayong fiber cable. At yung kasama natin, naghahanda siya para sa paglagyan ng ano. Tawag dito mga kaibigan. So dapat merong messenger. So ito yung tinatawag na messenger mga kaibigan. Ito yung gagamitin para sa poste. Kaya ito mga kaibigan. No? So ayan yung ginagawa niya ngayon. Limbawa yan yung poste. So ikot nyo lang ng paganyan. Mga isang ikutan lang. Okay na yan. Mga isa brad. O, dito yung isa na is-clamp. Tapos ito naman sa kabila yung isa. Okay, so ganito lang po ang gagawin natin. Pag nasa poste kayo, ganyan lang. Ilagay lamang po yan. Tapos pakita din natin mga kaibigan yung paglagay nung fiber cable natin. Nalagyan siya ng ng S-clamp. Tapos hanggang tatlong poste yung atin pong gagamitin. So ito yung messenger na tinatawag. Dapat pala mga kaibigan, tatlo or dalawa yung tawag dito pag ikot nung fiber cable. Yan, para matibay siya pag hilain. Yan. So okay lang ganito kasi dito paglagyan natin yan ng isa, tapos dito din. Pero pag isang poste na lamang, so i-fix natin yung messenger para hindi siya hindi mahila, Pero kung meron pa siyang poste doon na paglagyan, so dapat open pa to. Ito din. So ito yung gagamitin natin papunta doon sa pangalawang poste. Diyan. So gaya po niyan mga kaibigan, yung actual. Yung pinakita ko una ay yun yung mga basic mga kaibigan na paglagay natin sa S-clamp. May iba din na nagdepende din siya para mas matibay, ay dinadagdagan nila ng paikot yung paglagay ng S-clamp sa fiber mga kaibigan. O gaya ho nito. So tingnan nyo lang po mga kaibigan yung kanyang ginagawa. So di mo lamang po ito mga kaibigan So ayan, pinaikot pa niya sa ibabaw before ito ibababa na naman para mas matibay siya. Ang ginawa dito mga kaibigan ay isang lang. Yan, nilagay agad sa taas. Depende po kasi yan sa atin Pero ganitong setup ay okay na din po ito. Pero kung gusto niyo pong sundan yung basic, pwede na po yun mga kaibigan. So ngayon, pagkatapos nyo pong so lagay nyo dyan sa poste na. Pag ganito na yan. Pag ganyan. So, ang gagawin lamang ng messenger, ipaikot mo lang yan. Kasi matibay po ito mga kaibigan Kahit ganyan po yung kanyang pagka ginawa, talagang hindi na po mahihila ito. Matibay po ito. Napakatibay ho nito mga kaibigan. Try natin na hilain. Ito Brad, hilain mo daw Brad. Gira Brad. Makikita ho ninyo, ayan mga kaibigan napakatibay ho talaga. Hindi ho yan basta-basta matatanggal. Ngayon, so okay na dito sa unang poste. So doon tayo sa pangalawang poste, okay? So yung gagawin ng mga kasama natin, dapat mga kaibigan, yung cable nga po pala natin kasi demonstration lang naman ito. Wag po na maging ganito Dapat talagang hindi po siya mabend mga kaibigan. Ayan. So from sa unang poste papunta dyan dun sa pangalawang poste. So dito naman maglalagay naman ng isang messenger. So yung messenger nga pala mga kaibigan, kung saan natin yan kinuha, dun sa fiber cable natin. Puputol lamang po tayo dyan na insakto sa poste na paglagyan natin. So gaya ho nito.
So yun po yung unang poste. So limbawa 100 meters away, dito natin ilalagay. Ito, maglalagay naman po tayo ng isang messenger para kapitan nung S-clamp. So ganyan lamang po yung paglagay ng messenger mga kaibigan, no? Napakadali lamang po, napakasimple lamang. Ganyan lamang po. Ayan. Hindi mo na kailangan pang tawag dito. Basta ganun na mga kaibigan. Ayun, hihilain na yan. So yung paghila mga kaibigan, nga pala paghila po ng ating kasi matibay mga kaibigan yung FLDT. Pero kung hindi po matibay yung binili ninyo, dapat hindi po masyadong hilain, So ayan. Dito nga pala, pag nag-cut kayo dito, dapat tansyahin ninyo na tama po siya dun sa messenger natin. Kasi dito tayo hihila para hindi masyadong laylay yung fiber cable natin. So ito na yan mga kaibigan, dapat tansyahin natin na tamang-tama siya dun sa messenger na nilagay natin. Gaya ng ginawa ng kasama natin ngayon. So ayan mga kaibigan, ganyan lamang yung gagawin natin. And make sure na hindi yung tong fiber cable natin. Alam ko naman may bigan na may iba din po yung estilo niya. So ganyan, lagay nyo dyan. Tapos ito lang pong hihilain natin yung messenger para hindi siya magiging laylay mga kaibigan. Pag okay na siya, so pwede na siyang itali dito. Tataliin na yan. Ganyan lang po yung pagtali niya mga kaibigan. Napakasimple lang naman. So makikita ho ninyo yung atin pong fiber cable ay dapat nakaganyan. Ganyan po yan. Tapos nga pala, halimbawa may kuryente sa ibabaw mga kaibigan, kuryente. So, dapat yung kuryente niya dapat dapat yung sukat niya sa kuryente. Halimbawa may kuryente po dyan. So dapat medyo malayo po yung paglagyan natin dito. Isang roller po mga kaibigan yung agwat nila. Tapos huwag masyadong hilain. Nakalaylay lang siya na hindi siya sasabay sa kuryente mga kaibigan para mas safe yung ating fiber cable. So tapos na po dun. Tapos na po tayo dito. So dito naman po tayo sa isang messenger. So ito na mga kaibigan yung natin, pangalawang S-clamp para sa pangatlong poste. So dito yan sa messenger na ilalagay. Meron po siyang nakalagyan nyo po ng medyo naka-bend po siya mga kaibigan. Ayan. Or di kaya lagyan nyo po ng dito, sobrang wire, mga 5 meters before siya lagyan ng S-clamp. Para kung may mga repair, pwedeng ihilain lang po yan. Pero ito po ay example lamang natin. So okay. Tapos na dun mga kaibigan yung ito naman po sa kabila. O makita ninyo, may siya dito. Naka-bend mga kaibigan. Para pag hilain dun, ay hindi po siya mahihila din. Ito. Okay, tandaan natin mga kaibigan na yung cable natin, fiber cable, wag po ninyong isabay dun sa wire ng kuryente. So, ayan na. Hilain natin siya para sa pangatlong poste mga kaibigan dito. Ito yan. So, dito naman, maglalagay naman ng isang messenger ito. Nalagyan na siya ng messenger at itatali na lang dito yung S-clamp po mga kaibigan. So, galing dun, papunta dito sa pangalawang poste, tapos dito naman po yan. So, yan po yung itsura po mga kaibigan, no? Actually, hindi ho tayo expert ho talaga, no? Pero, yan po yung ginagawa ng mga lineman. So, ito, sa ganitong setup is, okay na po ito. Safe na po yan. Pero, may mas maganda pa po talaga sa mga expert. So, yung demo natin ngayon ay, hindi naman po tawag natin mali kasi yung internet natin dito ay sigurado din po tayo na mapupunta doon sa location na kung saan nating paglagyan. Napakasimple lamang po, di ba mga kaibigan? Yan. So dapat meron po tayong ladder mga kaibigan. Ayan, 24 steps yan
So, pwede na po yan na gamitin. Sa ngayon, pag bibili kayo ng ganyan, depende sa tindahan. Ang bili kasi namin dyan is 14,000. So, depende po maibigan. Siguro may mga mura din po ngayon. Pero depende po, makakita po kayo ng mura. Pero yung isa, yan po ay second hand mga kaibigan. Okay na po, may second hand na tayo. May mga nagbibenta kasi na second hand. Okay na po yan gamitin. So, ito mga kaibigan. So, halimbawa, last poste na po ito. So, ganun lang din po yung ating gagawin. Lalagay yung is-clamp. Hilain lamang po. Ayan, papunta dito. Tapos, itali dito mga kaibigan. So, ganun lang. Ganyan lang kasimple. Diba? Kung makita ninyo, kayang-kaya nyo pong gawin yan mga kaibigan. Nakita ho nyo yung pagkatali po. Ayan, ganyan. Napakatibay na po nito mga kaibigan. Kahit hilahin ho natin yan, persahin ho natin yan mga kaibigan, pero kabit na kabit po yan. So, okay na po tayo mga kaibigan. Ganyan lamang po yung pagtrabaho ng ating pong fiber cable.